Hello mga ka-DIY, isang pinagpalang araw gabi sa ating lahat mga ka-DIY. Ito naman po ang update sa ating ginagawa dito. Ito naman po ay patungkol sa electrical. Kahapon ito po yung ginawa namin. Pinasilsil ko ni Charico itong paglagyan natin ng splicing box at saka yung katabi na paglagyan natin ng outlet. Tugang outlet po ang ilagay natin dito. Tugang, ibig sabihin dalawang saksakan. Ayusin na po namin ito mga ka-DIY kasi po nakaabala na po kami dito sa borders. Kapag magtatrabaho kami dito ay nagano kami sa kanila. Palagi po kaming nakikisuyo sa extension wire para makapagtrabaho kami dito sa likod kasi wala pa po kaming saksakan dito. Kaya ayusin ko na po ito mga ka-DIY. Meron na po akong dala ditong outlet. Tugang po ito. At ito po ang kanyang brand. Ayan. Pero hindi po ito sponsor mga ka-DIY ha. Maganda po ito mga ka-DIY. Recommended po ito sa mga big load kasi naka-screw po ito mga ka-DIY. Or in electrical terms, naka-bolt on. So malaki po yung posibilidad na hindi po magkakaroon ito ng loss connection kapag mahigpitan natin ng maayos ang kanyang screw. Unlike sa ano lang, parang plug-in lang na sinusuksok mo yung wire, ay talaga namang sa katagalan yan mga ka-DIY ay naglo-loss po yan. Lalo na kapag malaki yung kanyang load. Umiinit kasi yan mga ka-DIY kapag malaki yung load. At habang umiinit sa katagalan ay magiging weak na po iyan. At yun po ang pinagmula ng sunog sa ating bahay. Kaya napakahalaga mga ka-DIY kapag magpapagawa kayo ng electrical, yun po talaga ang pinaka-importante sa lahat. Kasi sa isang iglap lang mga ka-DIY, pwedeng mawala lahat ng pinaghirapan mo. Yung milyon na bahay mo ay pwedeng masunog yan. Lahat naman na ginagawa sa bahay ay importante. Pero para sa akin mga ka-DIY, itong electrical ay pinaka-importante talaga na mag-ingat talaga tayo dito. Kasi po kapag ang wire natin ay magkakaroon ng sugat, pwede pong magkaroon ng grounded ang ating bahay. So kapag grounded po yan mga ka-DIY, yun po ang pagsimulan ng apoy. Pwedeng masunog ang ating bahay. Lalo na kapag yung system ay line to ground mga ka-DIY, magkaroon lang ng kunting sugat yung wire na yan. Naku, delikado po talaga. Kaya itong electrical na gawain mga ka-DIY ay napakahalaga talaga para sa akin. Kasi pwedeng mawala yung pinaghirapan mo sa isang iglap lang. Kaya ko po ito nasabi mga ka-DIY kasi ako po ay isang registered master electrician. Wow. Yun po ang aking profession mga ka-DIY. Yung iba, yung makikita yung mga ginagawa ko ay another skills ko lang po yan. O libangan ko lang po yan mga ka-DIY. Pero ang profession ko talaga ay isa po akong registered master electrician. Kaya alam ko kung anong mga sinasabi ko. Alam ko kung anong ginagawa ko dito mga ka-DIY. Hindi ko naman sa pinagyabang yung aking profession mga ka-DIY. Sinabi ko lang po yon kasi nagko-comment po si Ma'am Maxi. Ayan, sabi ni Ma'am Maxi na marunong din ako sa electrical. Ay ito po talaga ang profession ko, Ma'am Maxi. Ayan. So sana sabi ko na yung iba, ay libangan ko lang po yun. Ay nagkataon lang na mahilig talaga ako sa mga ganyan. Ops, baka merong marunong din dito sa electrical. Baka sabihin nyo na registered master electrician tapos hindi ka naman nag-observe sa color coding. Ay nako, kasi kaming mga marunong na ay kung ano lang ang available dyan sa site, yun na lang ang gagamitin natin at alam naman natin yan kasi may tester naman tayo, di ba mga ka-DIY, no? So sa mga ano, ang proper po talaga ay kailangan talaga ng color code. Kailangan talaga yan kasi nasa spec po yan eh. Kaso wala na po tayong available na materials na ganyan. Kaya kailangan natin tapusin itong project natin, kaya ganito na lang. At papaliwanag ko lang po, yung mga electrician talaga ay alam naman nila yan. Alam naman nila yan. Yung mga hindi lang sanay, bagong electrician pa lang, kaya marami mag-comment yan, daming alam yan. Pero ako naman po talaga ay aware doon sa peak
Philippine Electrical Code. Yun po ang ibig sabihin ng PEC, mga ka-DIY, Philippine Electrical Code. Kailangan talaga nga na naka-color code. Pero ito din ang aking na-experience, mga ka-DIY. Maraming baguhan na electrician na laging nagbabase sa color code. Ngunit nagkamali naman ng kabit. Kaya yung iba, kumpiyansang-kumpiyansa na kasi naka-color code. Alam na nila na ito, neutral ito. So walang power ito. Ayan, maraming nadisgrasya sa ganyan. Kaya ang mapapayo ko po, mga ka-DIY, kapag baguhan lang po kayong mag-electrical dito, kahit naka-color code po yan, wag na wag talagang hawakan yung live wire, yung nabalatan na wire, wag na wag talagang hawakan. Kasi hindi natin alam na baliktad yung pagkabit ng electrician. Ayan, siguraduhin talaga na wala ng power yan. Kasi isang pagkakamali mo lang dito, buhay ang kapalit dito, mga ka-DIY. So, ugaliin talagang meron talaga laging tester para sa ating kaligtasan, mga ka-DIY. Lagi ko talagang nasa isip, mga ka-DIY, yung tinuturo sa akin nung baguhan pa lang ako, nung nag-aral ako. Sabi ng aking professor, always treat the wire as live wire. Don't touch. Ayan, ganyan talaga, mga ka-DIY. Yung live wire na sinasabi na wag mong hawakan, yung nabalatan na wire, ha? Hindi naman literal na wag mo talagang hawakan yung wire. May balat yun eh. Hahawakan mo talaga yan, syempre. Pero yung sinasabing live wire, kapag nabalatan niya, yung wire, always treat that wire that it is live wire. Kagaya po nito, mga ka-DIY, mag-splicing na po ako dito. O itong mga wire nito ay the same color. So, palagay natin na hindi natin alam kung saan dito yung live at saka yung neutral. Kaya, lagi nating tandaan na kapag nabalatan na yung wire, wag na wag mo talagang hahawakan yung nabalatan na wire na yan. Always remember, don't keep in touch, mga ka-DIY. Keep distance kasi yung wire na yan ay parang babae yan. Kunting kiskisan lang, nako, grounded ka talaga, mga ka-DIY. Lalo na kapag wala kang PPE. Kagaya nito, walang gloves. Ayan, si Master Electrician, walang gloves. Ako kasi, mga ka-DIY, kapag wala akong PPE, lalo akong nag-iingat. Kaya ganyan. Pero wag na wag niyong gayahin si DIY, mga ka-DIY. Ay, master na po yan eh. Kaya wag niyong gayahin, ha? Wag niyong gayahin. Oops! Sabi ni DIY, always treat the wire as a live wire. Ayan, bakit mo kinamayan, DIY? Ito kasi, mga ka-DIY, ay wala pa po itong power, mga ka-DIY. Alam ko yung ginagawa ko. Alam ko yung step by step na ginagawa ko dito, mga ka-DIY. Kaya huwag kayong mag-alala. Pero kapag kayo ang magawa na hindi kayo sigurado sa ginagawa nyo, ay wag na wag nyo talagang hahawakan. Siyempre, para sa inyong kaligtasan. Ayan, yun din naman ay payo ko lang sa inyo, mga ka-DIY. Ito po kasi, gawa ko ito eh. Alam ko na kung saan dito yung may power at alam ko din yung walang power. O ito, mga ka-DIY, ito yung may power. Ayan, itong dalawang may electrical tape dito. Ayan, ito yung tinanggalan ko ng electrical tape. Ito yung source, ito yung main source, mga ka-DIY. At i-splice ko po ito dito para magkaroon po ng power itong tugang outlet dito. At itong papunta din sa may laundry kasi magkaroon po doon ng outlet din yung washing machine at saka yung aircon. Binago po ito namin, mga ka-DIY, kasi yung gumagawa po dito ay parang hindi po electrician kasi parang kurentisian po ang kanyang gawa dito, mga ka-DIY. Hindi po siya electrician. Kung hindi,
kurintis yan. Ayan. Kaya kayo kapag magpa-wiring po kayo sa inyong bahay mga ka-DIY, ay pipiliin nyo talaga yung marunong, yung may experience na po. Hindi po yung gumagawa lang para sa pera, kundi yung may malasakit talaga sa may-ari. Ganyan ang hahanapin yung trabahante mga ka-DIY, huwag yung pira-pira lang. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above. At ito po palang mga pasya board mga ka-DIY na binaklas natin nung nakaraan, ay babalik ko na po ito mga ka-DIY. Pinangtanggal ko po talaga ito para libre po tayong mag-wiring ng extension ng ilaw. Kailangan talagang maglagay tayo ng ilaw dito mga ka-DIY, dagdag ilaw para maliwanag naman. All in na po tayo dito mga ka-DIY, halos lahat ginagawa na po natin dito. Ganyan katalintid ang inyong DIY daddies mga ka-DIY. At dito na po magtatapos ang ating for today's video mga ka-DIY. Ito po pala ay part 1. Nauna nang na-upload ang part 2. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat mga ka-DIY. Sa uulitin, paalam!